Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Sunog sa Tondo, Maynila, nag-iwan ng malawak na pinsala. Babaeng napaanak sa kasagsagan ng sunog, sinagip ng mga rescuer. Riding in tandem na umano'y holdapper, kalaboso sa Quezon City. Isa sa mga sospek, ikinanta ang kasabwat. Snatcher, walang kawala matapos habulin at daganan ng isang sibilyan na MMA fighter pala. Binabantayang low pressure area sa silangan ng Central Luzon, posibleng maging bagyo. Barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa bumaklas na sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea matapos ang 5 buwan. At Pinoy Revoluves napatalon at hiyaw sa fancon ng K-pop queens na Red Velvet. Mahal ko kayo! Sigaw! Napabayaang niluluto ang hinihinalang sanhi ng malaking sunog sa Tondo, Maynila kahapon, kung saan 2,000 pamilya ang nasunugan. Isang ginang naman ang napaanak sa kasagsagan ng sunog. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Sa aerial shot na yan, makikitang nilalamon ng nangangalit na apoy ang residential area sa kahabaan ng Aroma Road 10 sa Barangay 105 sa Tondo, Maynila kahapon. Sa lakas ng sunog, binalot pa ng makakapal at maitim na usok ang lugar. Mabilis ding gumapang ang apoy sa magkakatabing bahay. Agad namang rumesponde ang mga bumbero pero naging pahirapan yan dahil masikip na ang mga dadaan ng eskinita, malakas pa ang hangin. Structure nila is made of light materials at ang way of living po nila ay mga junk shop, mga second hand lumber, mga gulong at mga pompo, which is alam po naman natin na madali po magliyab. Sa fire hydrant, sir? Ang fire hydrant po natin medyo mahina po, kaya po ano lang po tayo sa mga fire truck na dumarating, kaya po tayo nagtaas ng alarma. Maging ang military chopper tumulong na rin sa pag-apula ng apoy. Sa kasagsagan ng sunog, rumesponde rin ang Philippine Red Cross sa nanganak na 41 anyos na ginang. Ligtas naman na ipinanganak ang sanggol. Agad dinala sa ospital ang mag-ina. 12 oras bago naapula ang sunog. Sumiklab kasi yan mag-aalas 12 ng tanghali kahapon. At idineklara lang na fire out kaninang hating gabi. Walang nasawi pero may mga sugatan at nasa 20,000 pamilya ang nawala ng tirahan. Ngayon nang nangyayari, ilang beses na po to, 2 beses. Yung sinuot lang po namin. Wala po namin kaya eh. Wala na po eh. Wala talaga. Ito wala kaming tent. Saan kami pupulutin ito dito sa hayo natutulog? Hirap talaga. Wala na akong damit na iwan. Mawa kayo sa akin, sana man lang puntahan niyo ako. Kasi wala na akong matulugan sa ngayon, walang pagkain, walang damit. Anong gagawin ko? Sa ngayon, nananatili sa evacuation center sa Barangay Hall ang mga nasunugan. Nagpaabot na rin ng tulong ang Manila LGU sa mga apektadong residente. Base sa investigasyon, posibleng napabayaang niluluto ang mitsa ng apoy sa isang bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa ibang balita, arestado ang isa umanong snatcher matapos ma-corner ng isang mixed martial arts fighter sa Laguna. Ang maaksyong enkwentro sa pool sa video. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Ayan na. Oh, perfect. Malapelikula ang eksenang ito sa isang kalye sa San Pablo, Laguna noong August 26. Makikitang nakadaga ng isang lalaki sa isa pang lalaki habang mahigpit ang hawak sa 2 kamay nito. Mga ano yan? Alam mo yung nag-taekwondo? Ang
lalaking nasa video ang mixed martial arts fighter na si John Adahar. Lumaban siya sa Academy Fighting Championship kung saan nakuha niya ang welterweight championship title. At ang kanyang kabunuan ngayon, isa umanong snatcher. Kwento ni John, nagkakape lang siya sa isang malapit na coffee shop nang makitang tila nagkakagulo sa labas. Nalaman ko na there's a snatcher. When I came sa scene, dun sa yung lalaki na humahabol sa snatcher, sinabi doon sa tricycle driver na pababain because snatcher daw. So this guy, bumaba siya ng tricycle and then he ran away. Nag-amba pa raw ang suspect na parang may bubunutin. So what I did, binilisan ko na yung takbo ko and then I tackled him, took him down, and then ayun, I pinned him and then waited for the police. Matapos yan, makikitang sumunod ang babaeng na nakawan umano ng cellphone. Dumating na rin ang mga tauhan ng barangay at di kalaunan ang mga pulis. Agad namang pinusasan ang sinasabing snatcher at isinakay sa sasakyan. Ayon sa San Pablo City Police, nahaharap sa kasong theft ang suspect. Aminado naman si John na delikado ang kanyang ginawa, pero nanaig daw sa kanya ang kagustuhang makatulong. Yeah, I have fear. I mean, takot ako. I actually have a son. Pero by the time kasi parang, syempre, parang nakita ko na lang na parang kaya ko naman siguro to. I just wanted to step in and help the girl. Bukod sa pagiging MMA fighter, pumasok din sa showbiz si John at naging Pinoy Big Brother housemate. Nirepresenta niya rin ang bansa bilang Mr. Supranational Philippines noong 2021. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Naka-high alert na ang AFP Visayas Command dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Nakaanda raw ang militar na i-deploy ang Disaster Response Task Group nito para umagapay sa mga lokal na pamahalaan. Nagbabala ang FIVOX na posibleng itaas sa Alert Level 3 ang bulkan. Kapag nagkagayon, ay malaki na ang tsansa ng pagputok nito at kailangan ng ilikas sa mga residente sa 6-kilometer radius zone. Sa ulat ng FIVOX, nananatili pa rin sa halos 11,000 tonelada ang binubunggang asupre o sulfur dioxide ng bulkan, habang 13 naman ang naitalang pagyanig sa nakalipas na magdamag. Sa ngayon, nasa Alert Level 2 ang bulkan at inilikas na ang mga residente sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Sa ngayon po kasi mataas po yung aktibidad po ng ating bulkan. Kung ito po yung ating pong minomonitor na mga parameters ay makikitaan po natin ng pag-worsen. Like po yung kung mga kabit-kabit na po yung mga lindol na ating nare-record. Sa ngayon po mataas po yung ating sulfur dioxide emission. Yung ground deformation po natin, ma'am, no? So kung may makita po tayong abrupt na pagbabago sa ground deformation natin ay pwede po tayong mag-akyat sa alert level 3 po. Kaabig naman tayo sa lagay ng panahon, patuloy na magiging maulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa latest bulletin ng Pag-asa, isa ng ganap na low pressure area ang cloud cluster sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 460 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansa na maging bagyo ito, pero nagpapaulan na ang trough o buntot nito, partikular sa Cagayan at Isabela. Bukod dyan, may isa pang binabantay ang LPA sa labas ng PAR. Malaki raw ang tsansa na maging bagyo ito. Bagamat wala itong direktang epekto sa bansa, hinahatak naman ito ang hanging habagat na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Partikular sa Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen at maging sa Northern Mindanao, nalalabing bahagi ng Visayas at Luzon, kabilang ang Metro Manila. Umakyat na po sa 6 ang namatay sa pananalasa ng bagyong Ferdy at habagat. Ang ilang lugar lubog pa rin sa baha. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Maingat na tinatawid ng mga residente ang tulay na ito sa barangay Mayabay sa Barbaza, Antique. Makikita ang humaragasang ilog bunsod ng mga pag-ulang dala ng hanging habagat. Ligtas naman na nakatawid ang mga residente. Isa rin ang bayan ng Pandan sa apektado ng mga pag-ulan. Nasira ang mga pwestong ito sa palengke. Napinsala rin ang barangay Aras-Asan sa bayan ng Sebaste.
Nawala ng mga bubong ang ilang bahay. Nagpistulang swimming pool din ang palengking ito sa Pototan, Iloilo na hanggang ngayon lubog pa rin sa baha. Sa San Jose Occidental, Mindoro, isang residente ang naanod sa dagat sa Barangay Poblacion 5. Makikitang hinahampas siya ng malalaking alon. Ligtas naman na ang residente. Sa bayan naman ng Rizal, gumamit na ng lubid ang rescuers para mailikas ang mga apektado roon. Aabot sa higit 50 ang mga nasagip. Hindi rin nakaligtas sa baha ang paaralang ito sa Magsaysay Occidental, Mindoro. Isa lang ito sa mga paaralan na apektado ng baha. Dahil dyan, kinansela na ng Occidental Mindoro LGU ang lahat ng antas ng klase sa publiko at pribadong paaralan bukas September 16 sa bayan ng Magsaysay, San Jose at Rizal. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 6 na ang namatay sa pananalasa ng pinagsamang bagyong Ferdy at Habagat. 11 naman ang sugatan at 2 ang nawawala. Aabot naman na sa higit 47,000 pamilya ang apektado. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Good news para sa mga kapatid nating motorista, may rollback muli sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa taya ng Unioil, 90 centavos hanggang 1 peso at 10 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang 1 peso at 10 centavos hanggang 1 peso at 30 centavos naman ang mababawas sa litro ng diesel. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay dahil sa paghina ng global demand at inaasahang oversupply ng langis. Susunod, sospek sa pang-hold up, nilaglag ang kasabwat. Pareho silang kalaboso. Nasa 20 turista na sagip mula sa tumaob na bangka sa Bohol. At K-pop queens na Red Velvet, pasabog ang performance sa kanilang FanCon tour. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sa kulungan ng bagsak ng isang riding in tandem na sospek umano sa pang-hold up sa Quezon City. Ang isa sa mga sospek ikinanta ang kanyang kasabwat. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Hindi na nakapalagpa ng arestuhin sa gilid ng kalsada ang 2 lalaking yan matapos mang-hold up sa Quezon City kahapon ng madaling araw. Ayon sa kamuning pulis, humingi sa kanila ang isang babaeng biktima ng tulong matapos umanong tutukan ng baril at nakawan ng cellphone ng mga kawatan habang naglalakad pauwi sa kahabaan ng Scout Torillo. Agad namang nagkaroon ng follow-up operation ang mga otoridad kaya't mabilis na nahuli ang riding in tandem na tila naghahanap pa ng ibang mabibiktima. Maabutan natin sa kabilang barangay. Nasipat natin yung same motor na description at walang plaka at yung 2 hold-upper. Kaya siguro natin nahuli pa ito na abutan kasi naghahanap pa sila ng iba pang mabibiktima. Kasi pag nakahuli sila ng isang cellphone, parang kulang pa yun, naghahanap pa silang makuha sa paligid. Kumbaga nag-one time, big time sila. Kinilala ang mga suspect na sina alias JC at alias Eduardo, kapwa 19 anyos. Na-recover sa kanila ang ninakaw nilang cellphone na nagkakahalaga ng 8,000 piso. Nakumpiska rin ang getaway vehicle na ginamit ng mga kawatan at isang kalibre 45 na baril. Parehong walang dokumento at lisensya ang motorsiklo at baril. Sa investigasyon, lumalabas na galing pang Caloocan ng mga suspect at tumatawid sa iba't ibang lugar para mambiktima. Si JC, inaming siya ang nagmamaneho ng motor. Pero si Eduardo naman ikinanta na ang kasabwat niya ang utak sa paggamit ng baril. Driver lang po ako pero yun lang po. Sa kanya ho yung baril. Walang dapat kami ng cellphone eh. Diskarte na yun eh. Ganyan yung diskarte na yun. Alam namin yun. Na mali yun. Yun nga, diskarte nga yun eh. Patuloy pang inaalam kung may dati ng kaso ang mga suspect. Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng QCPD Station 10 at mahaharap sa reklamong robbery. Habang si Eduardo naman ay may karampatang kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa ibang balita, halos 7 milyong piso na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa may Central Mail Exchange Center sa Pasay. Ilang plastic na puno ng high-grade marijuana o kush ang itinago sa 4 na parcel. Isang tip ang natanggap ng mga otoridad kaya't nasabat ang mga droga. Hawak na ng PIDEA ang naturang kontrabando at iniimbestigahan na ang mga nagpadala nito. Sa ibang balita, patay ang isang bangkero matapos mahulog sa bangka sa Panglao, Bohol. Ayon sa mga otoridad, sakay ng bangkang naga-island hopping ang bangkero
nang biglang lumakas ang alon. Agad namang hinanap ang bangkero pero patay na nang matagpuan. Bukod dito, may 3 bangka pag tumaob sa parehong dagat dahil din sa lakas ng alon. Ang mga bangkang yan, papauwi na sana sa Panglao mainland matapos mag-island hopping. Nasa 20 turistang sakay na mga bangka ang nasagip. Kabilang dyan ang siyam na Korean national. Wala namang nasugatan sa lahat ng nailigtas. Dahil sa mga insidente, sinuspende muna ang mga biyahe ng mga fishing vessel at iba pang maliliit na bangka. Naglayag na paalis ng Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa para isailalim sa repairs at pagpahingahin ang crew nito. Tinawag nilang mission successful ang 5 buwang pamamalagi nila sa Escoda, pero ang isang defense analyst nababahala sa kawalan ng presensya ng Pilipinas sa lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynel Pawid. Bumaklas na sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa matapos ang 5 buwang pagbabantay sa lugar sa gitna ng mga umano'y iligal na aktibidad ng China. Base sa datos mula sa Automatic Identification System, Biyernes umalis sa Escoda Shoal ang barko. Naglayag ito patungo sa Sulu Sea. Pero pinababa na kanina sa Puerto Princesa Port ang mga crew na nangangailangan ng tulong medikal. Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ring chairman ng National Maritime Council na inalis na ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal para mapagamot ang ilang crew nito. Isa sa ilalim na rin daw sa repair works ng barko. Matatanda ang paulit-ulit na binangga ng Chinese Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa nitong August 31. Umabot na rin ito sa critical level matapos harangin ng China ang ilang resupply mission. Ayon kay Bersamin, babalik agad ang barko sa kanyang misyon sa oras na maibalik na ito sa maayos na kondisyon. Pero pangamba ng defense analyst na si Jose Antonio Custodio, posibleng maangkin ng China ang Escoda Shoal sa mga panahong walang barko ng Pilipinas na nakabantay sa lugar. Hindi na rin daw ito bagong usapin, lalo na sa issue ng West Philippine Sea. That is important because if not, it will repeat the mistakes of Scarborough Shoal, wherein the Pinoy administration withdrew the vessel thinking that the Chinese would act in good faith. Instead, the Chinese stayed permanently na, and they've been there since 2012. Wala pang pahayag ang Philippine Coast Guard kung may ipinalit na barko. Ayon kay Custodio, dapat din daw magkaroon ng konkretong aksyon sa mga teritoryo ng Pilipinas. Dapat talagang malinaw kung ano talaga ang value ng West Philippines sa atin. Dapat naka-engrain yan sa mga leaders natin. At hindi yan just a mere motherhood statement or talking point lang. Matatanda ang dineploy ng China sa Escoda Shoal, ang pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo. Ito ang CCG-5901 o tinaguriang The Monster. Patuloy na naninindigan ng Beijing na iligal ang umano'y ginagawang panghihimasok ng Pilipinas sa lugar. Ito ay kahit pang Escoda Shoal, 75 nautical miles o 140 kilometers lang ang layo mula sa Palawan. Malinaw na pasok ito sa exclusive economic zone ng ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynel Pawid, News 5. Inaakyat na sa hukuman ng Department of Justice ang kasong qualified human trafficking laban kay dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Go. Isasampa ng DOJ ang kaso laban kay Go sa susunod na linggo. Dawit din sa kaso ang ilan pang personalidad na naaresto sa raid sa Pogo Hub sa Tarlac. Kumpiyansa raw ang DOJ na malakas ang ebidensya laban kina Go. Nagugat ang kaso sa reklamong isinampa ng pulisya at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Wala itong piyansa. Samantala, pinayagan ng Korte Suprema ang hiling ni Justice Secretary Boying Remulla na ilipat sa Metro Manila mula sa Capas Tarlac Regional Trial Court ang jurisdiction sa kaso. Hiniling ito ng DOJ dahil nakasalalay umano ang pambansang interes sa high-profile case na ito. Sasampahan naman na ng reklamo ng pulisya ang mga tumulong sa pagtatago ni Pastor Apollo Kibuloy. Naglunsad na ang PNP ng investigasyon laban sa mga umano'y sadyang iniligaw ang paghahanap kay Kibuloy. Kabilang daw dyan ang ilan sa mga miyembro ng legal team ng pastor. Ayon kay PNP Chief Romel Marbil, posible silang maharap sa kasong obstruction of justice. Matatanda ang umabot sa mahigit 2 linggo ang raid sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City bago na aresto ang pastor.
Punong-puno ng feels ang naging concert ni David Archuleta sa Quezon City kagabi. Ang concert naging extra special pa sa mga pagpapasample ni David ng ilang Pinoy songs. Nagbabalik si News 5 Digital Producer Von Belinario. In the zone, si American Idol 2008 runner-up David Archuleta sa kanyang concert sa New Frontier Theater kagabi. Si David, sinariwa ang good moments ng kanyang pagbabalik bansa after 6 years. I think this might be my 8th time in the Philippines, but it's been 6 years. So I've had such a great time so far being back here. I got my halo-halo. I had my mangoes. Had my sinigang. What else? My pancit already. So I've had all the goods y'all have. Sa mismong concert, ibinahagi rin niya ang kanyang naging journey coming out in his true identity. From a very religious background, I thought that was the worst thing I could do. I thought if I came out and ever accepted that about myself, that I would turn into something evil. Isa sa highlights ng concert, ang special Die With A Smile duet ni David kasama si Asia's Phoenix Morissette. Inawit din niya ang viral rendition niya ng Espresso ni Sabrina Carpenter. Naging senti naman ng fans nang kantahin niya ang ilang OPM songs tulad ng Nandito Ako na titulo rin ng teleseryeng pinagbidahan niya noon sa TV5. Nagtapos ang concert ni David sa hit song niyang Crush na talagang nagpakanta sa Filipino artists na nanood sa venue. Philippines, I love you so much, mahal ko kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, libo-libong residente sa Myanmar napilitang lumikas dahil sa napakatinding baha. Trailer truck na sapul ng tren sa may South Carolina sa Amerika. At fan meet ng SB19 sa Manila, dinumog ng mga 18. Huwag kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Nasagip ang isang residente at alaga niyang aso sa kasagsagan ng wildfire sa California sa Amerika. Sa Myanmar naman, pumalo na sa mahigit 70 ang patay sa pananalasa ng Bagyong Yagi. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Nawasak ng mga kalsada, nabunot at nagtumbahang poste at mataas na baha. Ganyan ngayon ang sitwasyon sa syudad ng Naypyidaw sa Myanmar matapos ang walang patid na ulan dahil sa Bagyong Yagi. Ang mga residente isa-isang nirescue gamit ang mga bangka at truck dahil sa taas ng baha na may kasamang putik. Ayon sa Myanmar State Media, 504 na pagoda ang nasira dahil sa bagyo. 65,000 naman ang bahay na nasalanta. Dahil dyan umakyat din sa 74 ang nasawi. Patuloy ang rescue operation sa Myanmar habang nasa mga evacuation center ang mga binagyo. Sa California sa Amerika, naispatan ng isang bumbero ang isang residente at ang alaga nitong aso na inaapula ang bahagi ng nasusunog na gubat. Sa lakas ng sunog, agad nag-alok ng tulong ang bumbero. Hey, can I get you out of here? Nag-alangan pa noong una ang residente dahil may dala siyang aso. Yeah! I don't care. Bring the dog.
Let's go, man. I want you out of here. Get shut off right Sa here. huli, isinakay sila ng bumbero sa kotse saka umalis sa lugar. Kabi-kabilang wildfire ang sumiklab sa California noong nakaraang linggo. Una nang sinabi ng mga scientists doon na epekto yan ng climate change. Sa kuha ng dashcam na yan sa kahabaan ng Gusgi sa Amerika, makikitang nakausli ang unahang bahagi ng isang trailer truck na may lulang military vehicle. Maya-maya, maririnig ang busina ng tren hanggang sa tuluyang sumalpok ang tren sa truck. No! Ayon sa mga nakakita na stuck ang truck sa riles kaya hindi ito nakaalis. Wala namang nasaktan. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Gator, News 5. Naispatan ng isang black bear o oso na nakiki-outing sa mga turista sa California sa Amerika. Pa-swimming-swimming at pagala-gala ang bear na yan sa isang beach. Kaya ang mga turista nagulat. Sa New Jersey, isang grupo naman ng black bear ang nakitang nagtatakbuhan at pagala-gala sa kalsada. Ayon sa mga otoridad, pinakamarami ang populasyon ng black bear sa North America kaya hindi na yan bago sa kanila. Sa dagat naman, nasakop ng Canada, inabot ng 4 na araw bago nasagip ang isang balyena. Nagkabuhol-buhol kasi ang fishnet kung saan siya natrap kaya hindi agad ito naialis. Ayon sa mga rescuer, nakapulupot ang fishnet sa katawan ng balyena kaya sila natagalan. PBA fans, isa na namang Scottie Hopson game winner ang natunghayan kagabi sa Ninoy Aquino Stadium sa elimination round ng 2024 Governor's Cup. Sa huling 6 na segundo ng laro, hawak na ng Terra Firma Jeep ang kalamangan kontra sa Converge Fiber Xers. Pero to the rescue na naman ang import na si Hopson at naipasok pa ang 4-point game winner para maitakas ang kanilang ika-4 na panalo ngayong conference. Final score 100-99. Tinapos ni Hopson ang laro na may 18 points. 4-4 na ang record ng Fiber Xers at nasa ika-4 na pwesto sa Group A. Sa iba pang laro, nag-improve naman sa 6-2 ang record ng Meralco Bolts. Ang kanilang ika-6 na panalo matapos talunin ng Northport Batang Pier 114-104. Sinamantala ni Allen Durham ang pagkawala ng import ng Northport na si Benky Joyce dahil sa injury. Nagtala si Durham ng 23 points at 13 rebounds habang 20 puntos naman ang kinamada ni Chris Newsome. Samantala, kasalukuyan namang naglalaro ang Phoenix Fuel Masters at Blackwater Bossing. Nasa second quarter na po ang laban at hawak ng Phoenix ang kalamangan 47-39 at wala ng 5 minuto ang natitirang oras. Mamayang 7:30 PM naman maghaharap ang dalawang leader ng Group B na Barangay Ginebra at San Miguel Birmen. Mapanood po yan ng live sa PBA Rush, RPTV at Pilipinas Live app. College hoops naman mga kapatid, dominanteng performance ang ipinamalas ng Adamson Soaring Falcons sa kanilang panalo kontra sa UST Growling Tigers sa first game ng doubleheader ngayong hapon sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament. Ibinigay ng Soaring Falcons ang unang talo ng Growling Tigers, 69-56 ang final score. Ginanap sa Mall of Asia Arena. Magandang simula ng uste, pero dahil sa mahigpit na depensa at mainit na opensa ng Adamson, naungusan nila ang UST at napalaki ang kanilang kalamangan sa sumunod na 3 quarter. Nanguna para sa Adamson si AJ Franzman na nagtala ng 11 points at 10 rebounds. Ito na ang ikalawang panalo ng Adamson ngayong season. Sunod nilang mga kalaban ang Ateneo Blue Eagles sa Sabado. Samantala, maya-maya lamang matutunghayan naman ang rivalry match ng defending champions De La Salle Green Archers at Ateneo Blue Eagles. Mapanood yan ng live mga kapatid sa One Sports, UAP Varsity Channel at sa Pilipinas Live app. In their busiest era ngayon, ang ating P-Pop Kings na SB19. Bukod sa kanilang fan meet, naghahanda na rin sila sa international screening ng box office hit nila na docu-film na Pagtatag. Pati na rin ang kanilang upcoming anniversary concert. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Bon Belinario. Hindi magkamayaw ang mga 18 sa hiyawan, kulitan at hatawan ng SB19 sa ginanap nilang fan meet event para sa ini-endorsong produkto sa isang mall sa Maynila. Ang event,
timing pa sa birthday ng leader ng grupo na si Pablo. Ano nga ba ang birthday wish ni Pablo sa sarili at sa grupo? Gusto ko in good health lahat ng tao sa paligid nang sa ganun, sabay-sabay natin maabot yung pangarap natin. Abala ang Kings of P-Pop sa kaliwat ka ng public engagements, kabilang ng iba't ibang international screening ng box office hit nilang Pagtatag documentary. Siyempre, nakakatuwa po na umaabot po doon ng documentary ng Pagtatag. Hopefully, siyempre, mas ma-inspire po sila at mabigyan sila ng, yun nga po, ng motivation dahil lalo na sa mga OFW or sa mga non-Filipino fans na nandoon. Siguro po yung pinaka-excited kami na makita nila is yung hirap namin doing the tours, no? Yung stress, pagod, puyat, and every hardships na talagang na-experience. Hindi lang namin, but of course, yung the whole team. And speaking of working hard, post-posa na rin ang kanilang paghahanda para sa nalalapit na anniversary concert sa Smart Araneta Coliseum. Pangako ng grupo, all out ang pasabog nilang performance at production. So yun po yung preparations po namin. Parang hinog na hinog naman po na yung namin, yung mga ipe-perform namin at ihahanda. So confident na po kami na matutuwa po at mabibigyan namin sila ng magandang performance. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, K-pop queens na Red Velvet. Happiness ang hatid sa Pinoy fans sa kanilang FanCon tour kahapon. At sa viral yan, classic OPM revival ng grupong Horizon, patok sa netizens. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Naging matagumpay ang high-flying hangout meet and greet event ngayong araw ng two-time Olympian na si EJ Obiena. Nakisaya ang fans si Obiena at nagkaroon sila ng tsansang malapitan at makausap ang pole vault star. May games din at mga nanalo ay binigyan ng merch bukod sa photo op kasama ang kanilang idolo. President ng guest athletes na sina Jamie Lim, Hailey Long at Alaysa Valdez. Nagkwentuhan sila on stage tungkol sa kanilang personal na buhay at buhay atleta. Dumagundong naman ang Mall of Asia Arena sa Pasay kahapon sa muling pagbabalik ng K-pop girl group na Red Velvet. Ang kanilang bawat performance, sinabayan naman ang masayang hiyawa ng kanilang fans. Nasa frontline na balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario. Our Cake Girls are back in Manila. And of course, mainit na pagmamahal ang isinalubong sa super idols ng Red Velvet sa kanilang FanCon this weekend sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Party feels ang hinatid na Irene, Gary, Sulgi, Wendy at Joy sa kanilang bawat performance. Ang kanilang Pinoy Reveloves napapatalon at napapahiyaw sa kada kanta. Pero mas dumagungdong ang arena nang magtagalog na ang ilang miyembro. Mahal ko kayo! Sigaw! Si Sulgi may mensahe pa sa kanyang Filipino supporters. Sometimes you Sa kabuuan, labis-labis ang pasasalamat ng Red Velvet sa buhos ng paghanga sa kanila ng mga Pilipino. Hindi nga raw sila makapaghintay sa muli nilang pagbabalik sa bansa. Ang FanCon na ito ay bahagi ng kanilang pagdiriwang ng isang dekada sa music scene. Last May 2023 pa, nang huling mag-perform sa bansa ang Red Velvet para sa kanilang R2V concert noon.
Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Bilang mga tugtugan na rin yung mga nakalipas nating report. Matanong ko kaya Andre, Nikki, mahilig ba kayo sa OPM Classic? Ay, favorite ko po yung Papo Hiking. Ay, parehas tayo dyan. Favorite ko yan. Razorheads, River Maya. Mga banda. Iba't-iba Yes. Hanggang ngayon naman, magandang OPM. Di ba? Minsan pag nagmamaneho, yan ang masarap Tama na, kapatid. Hindi siya nagpapigil talaga. O, katulad ni Andre, marami naman kasi talaga napapaindak sa classic revival songs. Tulad na lang nitong kanta to ng South Korea-based all-Filipino group na Horizon. Pati nga ang ilang sikat tulad ng city pop artist na si Maki napasayaw na rin. Ayon sa Horizon, ang pagbibigay buhay nila sa 1978 classic na Sumayaw Sumunod ay love letter daw nila sa OPM. Paraan din daw nila ito para maipakilala ang Pinoy pop culture sa global audience. At patok na patok naman ito sa mga netizens ang kanilang youthful spin ng kanta. Pati ang ilang miyembro ng P-pop group na SB19 nakiuso na rin sa dance craze. Sumayaw sumunod ka sa ilagan, kasabayan na ang bagong pagtuging ngayon. Sumayaw sumunod ka sa ilagan. Tayong tatlo. 3, 2, 1. Pero alam ko, naalala ko nung bumisita sila sa Good Morning Kapatid, sobrang aliw na aliw kami nung pinerform nila yung Sumayaw Sumunod. Doon mo rin malalaman na classic talaga siya. Hindi ko lang nasundan. So, hindi nga daw nasundan. I think it's time. Okay, Paring Jess. Okay. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.